Disclaimer: ang kwentong ito ay hanggo sa mga salaysay, paniniwala, at karanasang naipasa mula sa henerasyon sa mga baryo sa Pilipinas. Bagamat sinasabing true story, may mga bahagi nito na maaaring kathang-isip o napalawig na ng imahinasyon at takot ng mga tao. Hindi layunin ng kwentong ito ang manakot o magturo ng pamahiin, kundi magbigay buhay sa kultura, karunungan ng mga ninuno, at panitikang bayan ng ating lahi. Kung may pagkakahalintulad sa tunay na tao o lugar, ito ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Sa puso ng isang lalawigan sa Visayas, may isang baryo na tila ba'y inilihim ng kalikasan. Ang baryo Maluya ay nakatago sa likod ng mga bundok, at tanging isang makitid at lubak-lubak na daan lamang ang nagsisilbing daan papunta rito. Wala itong signal ng telepono, wala ring permanenteng kuryente. Kung sa lungsod ay maingay at makabago ang takbo ng buhay, dito sa Maluya, tila nanatiling buhay ang lumang pamumuhay ng ating mga ninuno. Ang mga bahay ay yari pa rin sa kawayan at nipa. May ilang gumagamit ng solar para sa ilaw sa gabi, ngunit karamihan ay umaasa pa rin sa gasera. Sa umaga, sabay-sabay ang mga lalaki sa pag-akyat ng bundok upang magbungkal ng lupa. Ang mga babae naman ay abala sa paghahabi, pag-aalaga ng manok o paglalako ng gulay sa katabing baryo. Tahimik, payapa, pero palaging may aninong gumagalaw sa bawat sulok, isang takot na hindi tuwirang binibigkas ngunit dama sa katahimikan ng gabi. Ayon sa matatanda, ang baryo ay dating teritoryo ng mga engkanto. Noong unang panahon, pinaniniwala ang may mga diwata at lamang lupa na nangangalaga sa gubat. Ngunit nang dumami na ang tao at ginawang sakahan ang mga kabubatan, nagalit ang mga nilalang ng dilim. Mula noon, unti-unting nagkaroon ng mga kaso ng biglaang pagkawala, kakaibang pagkakasakit, at misteryosong kamatayan. Isa sa mga kilalang naninirahan dito ay si Ka Eduardo, isang magsasakang nasa mahigit 50 taong gulang. Wala siyang asawa, at tanging isang pamangkin na iniwan ng kanyang kapatid ang kasama sa bahay. Tahimik lang siyang tao, pero respetado sa komunidad. Ayon sa mga matatanda, si Ka Eduardo raw ay may lahi ng albularyo, at minana nito ang kaalaman sa mga halamang gamot mula sa kanyang ama na isang kilalang manggagamot noong dekada 60. Sa lahat ng kanyang itinatanim, ang pinakapinagmamalaki niya ay ang luya, hindi pangkaraniwang luya kundi isang uri raw ng itim na luya na tumutubo lang sa isang bahagi ng kanyang lupa. Ayon kay Ka Eduardo, ang luya ay may bisa hindi lamang sa lagnat at ubo kundi maging sa mga lamang lupang may masamang balak. May mga gabi raw na kapag tinutusok ng kahoy ang paligid ng kanyang taniman ng luya, may naririnig siyang impit na daing sa kakahuyan. May pagkakataong may mga patay na ibon o pusang itinapon sa kanyang bakuran. Ngunit hindi siya natatakot. Sa halip, lalo pa niyang pinarami ang kanyang pananim. Kumuha pa siya ng bakod na gawa sa kawayan at palaging pinapausukan ng tuyong dahon ng luya upang maitaboy ang anumang gumagala sa gabi. Minsan, may isang binatang taga-baryo na nagbalik mula sa Maynila. Si Ramon, na anak ng dating kaibigan ni Ka Eduardo, ay napilitang umuwi upang alagaan ang kanyang inang may sakit. Wala siyang paniniwala sa mga aswang, sa mga engkanto, at lalong hindi siya naniniwala na may bisa ang mga halamang ugat na panlaban dito. Mga panakot lang yan ng matatanda para hindi tayo lumabas sa gabi, sabi ni Ramon habang nakikipag-inuman sa mga kabataan sa may sapa. Ngunit isang gabi, habang pauwi si Ramon mula sa inuman, may tumawag sa kanya mula sa kakahuyan. Isang tinig ng babae, maganda, malambing, tila ng akit. Hindi niya pinansin. Ngunit sa bawat hakbang niya, palakas ng palakas ang tawag. Nang siya'y lumingon, may aninong mabilis na tumakbo at dumaan sa kanyang likuran. Sa takot, dumiretso siya sa bahay ni Ka Eduardo. Kinabukasan, natagpuan siyang nanginginig sa labas ng bahay ng matanda. Walang saplot sa itaas, puro gasgas ang katawan, at puro galos sa mukha. Hindi tao yung nakita ko, Ka Eduardo, hindi tao, nanginginig nitong bulalas. Simula noon, hindi na siya muling nagtangkang uminom sa gabi. Hindi na rin siya umaalis kapag lumulubog na ang araw. Ayon sa kanya, isang babae raw ang nakita niya, mahaba ang buhok, maputla ang balat, at may mata na parang hayop. Hindi raw ito naglalakad kundi parang dumudulas sa hangin. Sinundan siya hanggang makapasok sa bakuran ni Ka Eduardo, ngunit hindi ito makalapit sa taniman ng luya. Doon ito tumigil, humuni at biglang nawala. Lumaganap ang takot sa buong baryo. Isa-isang nilapitan si Ka Eduardo para humingi ng payo. Ang iba'y nais bumili ng luya. Ang iba na may gustong makisalamuha sa kanya upang matutunan ang tamang pagtatanim.
Ngunit si Ka Eduardo, sa kabila ng panawagan, ay tila may nililihim pa. Hindi niya sinasabi ang buong dahilan kung bakit siya patuloy na nagtatanim ng luya. Ayon sa kanya, hindi lang basta aswang ang gumagala sa gabi, may hinahanap sila. At kapag nahanap nila yon, lahat tayo ay hindi ligtas. Dito na nagsimula ang pagkakagulo sa baryo. Ang dating tahimik na pamumuhay ay unti-unting nabalot ng takot. Ang gabi na dati panahon ng pahinga ay naging oras ng pagbabantay at panalangin. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa isipan ng lahat, ano ba talaga ang nililihim ni Ka Eduardo? At anong klaseng luya ang kayang humadlang sa mga nilalang ng dilim? Habang unti-unting lumalalim ang gabi sa Baryo Maluya, mas lalong lumalalim din ang misteryo sa paligid ng tahimik na pamumuhay ni Ka Eduardo. Sa kabila ng pagkakakilala sa kanya bilang isang simpleng magsasaka, may mga bagay siyang ginagawa na hindi kayang ipaliwanag ng pangkaraniwang kabaryo. Sa tuwing sumasapit ang dilim, hindi mo siya makikita sa kanyang bahay. Sa halip, madalas siyang matagpuang palakad-lakad sa likod ng bundok, dala-dala ang isang sako, gulok, at bote ng langis. Ngunit saan nga ba siya talaga pumupunta? Sa baryo, may isang bahagi ng kagubatan na tinatawag ng mga matatanda bilang isiko ng kalikasan, isang liko sa bundok kung saan tila hindi dumadapo ang araw. Doon, sa gitna ng madidilim at malalaking puno, naroon ang lihim na taniman ni Ka Eduardo. Hindi ito basta-basta matatagpuan ng kahit sino, dahil tanging siya lamang ang nakakaalam ng daan, isang liko sa daanan, 5 hakbang pakaliwa, tapos ay luluhod at hihipo sa isang bato bago buksan ang nakatagong lagusan ng halaman. Sa loob ng kanyang tagong taniman, hindi basta luya ang tumutubo. Ang mga halamang ito ay tila ba may sariling buhay, makintab ang balat, kulay pula ang tangkay, at kapag hinugot mo sa lupa ang ugat, may amoy itong kahalo ng usok at insenso. Ang tawag niya rito ay luyang itim ng lahi, isang uri ng halamang gamot na hindi basta-basta tumutubo sa kahit anong lupa. Ayon kay Ka Eduardo, minana niya ang taniman mula sa kanyang yumaong ama, si Mang Federico, na isang kilalang albularyo noong panahon ng mga Kastila. Isinalaysay ng kanyang ama na ang halamang ito ay itinanim ng kanilang ninuno sa lupaing iyon, matapos mapanaginipan ang isang diwata na nagbigay ng babala, na darating ang panahon na ang kagubatang iyon ay sasakupin ng mga nilalang ng dilim. Ang luya raw ang magiging huling depensa ng sangkatauhan laban sa mga nilalang na hindi tinatablan ng dasal at banal na tubig. Hindi ito ordinaryong pananim, Eduardo, sabi ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ito ay binabantayan ng mga espiritu. At kapag ito ay ginamit ng may kasakiman, tiyak na kamatayan ang kapalit. Dahil dito, naging masinop si Ka Eduardo sa kanyang taniman. Hindi siya pumayag na ipagkaloob ito kahit kanino. Kahit pa gusto siyang tulungan ng mga kapitbahay sa pagtatanim, tinatanggihan niya ito. Hindi ito gaya ng kamote o mais, ani niya. Kailangan ng puso at panata bago ka makapagtanim nito. May isang pagkakataon noon na ang isang kabataang lalaki, si Luis, ay nagmaktol sa kanya upang makahingi ng ugat. Ka Eduardo, kung totoo ngang epektibo yan laban sa aswang, bakit hindi mo ipamahagi sa buong baryo? Tanong ni Luis na puno ng galit at pagdududa. Baka naman imbento mo lang yan para hindi ka nalapitan ng tao. Sa halip na magalit, tahimik lamang nangumiti si Ka Eduardo. Ngunit kinaumagahan, natagpuan si Luis sa gilid ng sapa, hindi patay, ngunit tulala at hindi makapagsalita. Ayon sa kanyang ina, buong gabi raw itong umuungol sa kanyang kwarto, at sa isang punto ay hinabol-habol pa nito ang sarili nitong anino. Nag-umpisa nang kumalat ang balita na baka may mas malalim pang dahilan kung bakit ayaw ni Ka Eduardo na ipamahagi ang kanyang tanim. Ang iba ay naniwalang ito'y may sumpa. Ang iba na may naniwalang kaya lamang nitong gumana kung itatanim ng taong may dugo ng albularyo. Ngunit sa kabila ng lahat, si Ka Eduardo ay patuloy lang sa kanyang ginagawa. Tuwing madaling araw, sinisiguro niyang walang gumagalaw sa kanyang taniman. Pinapalibutan niya ito ng abo ng pinatuyong dahon ng saging, binubuhusan ng langis na gawa sa pinaghalong langis ng nyog at katas ng durog na buto ng ipil-ipil. May mga salitang binubulong siya habang ginagawa ito, isang panalangin sa lumang wika, na kahit ang mga pinakamatanda sa baryo ay hindi na maintindihan. May isang gabi na muling umatake ang aswang sa baryo, ang anak ni Aling Maritz ay kinagat habang natutulog sa duyan. Lahat ay nagkakagulo at halos mawala ng pag-asa ang mga tao. Ngunit nang inilapit ang bata kay Ka Eduardo, inilabas niya mula sa kanyang lalagyan ang isang piraso ng luyang itim, ipinahid ito sa sugat ng bata, at saka sinabayan ng dasal.
Maya-maya, unti-unting tumigil sa pagkadeliryo ang bata. Nagising ito, umiiyak pero buhay at ligtas. Hindi lahat ng sugat ay ginagamot ng ospital, sabi ni Ka Eduardo. Ang iba, kailangang gamutin sa espiritu. Mula noon, lalong lumalim ang respeto ng mga kabaryo kay Ka Eduardo. Ngunit hindi pa rin niya ibinunyag ang buong sikreto. Ang totoo, may dahilan kung bakit pilit niyang inaalagaan ang lupain iyon. Ayon sa huling tala ng kanyang ama, may isang itim na nilalang na tinatawag na lakana ng dilim na matagal nang naghahanap sa taniman ng mutyang luya. Ang nilalang na ito raw ay hindi basta aswang, kundi pinuno ng mga nilalang ng gabi, at tanging ang luyang ugat ng liwanag ang kayang bumura sa kanyang lakas. Kung masira o maagaw ang taniman ni Ka Eduardo, hindi lang ang baryo ang mapapahamak kundi ang buong kalapit na bayan. Dahil dito, isinumpa niya sa kanyang sarili na kahit siya ay tumanda't mamatay, hindi niya pababayaan ang tagong taniman. Hindi niya ito itatanim para sa pera, kundi para sa kaligtasan ng lahi. At sa kanyang puso, alam niyang darating ang panahon, ang huling laban ay hindi na malayo. Pagkatapos ng sunod-sunod na kababalaghang nasaksihan ng mga taga-baryo Maluya, dumating ang isang yugto kung saan hindi na lamang tsismis o anino ang pinag-uusapan ng mga tao, nagsimula nang magpakita ang mga aswang. Hindi na sila basta gumagala sa kadiliman. May mga gabi ng hayagan na silang nararamdaman, naaamoy, at minsan ay namamalas ng sariling mata ng mga taga-baryo. Nagsimula ito sa isang insidenteng halos ikinabaliw ni Mang Celso, isang matandang mangingisda. Ayon sa kanya, habang siya ay nangingisda sa ilog bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig siyang kaluskos sa mga damuhan sa gilid ng tubig. Akala niya ibaboy ramo kaya't hinampas niya ng bangkaw. Ngunit sa halip na tunog ng hayop, ang narinig niya ay isang impit na iyak ng babae. Sa tuwing binabanggit ko yung tinig, naglalamig pa rin ako, sabi ni Mang Celso habang nanginginig sa harap ng mga kabaryo. Ang tunog. Parang halong iyak ng sanggol at tawa ng lasing na babae. Naguluhan ang lahat. Isa itong babala na hindi nakaraniwang mga hayop ang gumagala sa paligid. At hindi pa dito natapos ang lahat. Makalipas ang ilang araw, si Aling Rosa naman ang nawalan ng ilang manok. Ngunit ang nakakakilabot, hindi lang basta ninakaw ang mga ito, natagpuan ang mga balahibo at tulo ng dugo sa bubungan ng kanyang bahay, na para bang may nilalang na mula sa ere ang kumuha ng mga ito. Walang kahit anong bakas ng pagpasok sa pintuan o bintana. Sunod naman ay ang pagkakasakit ng sanggol ni Maritz. Matapos mapadaan sa bakuran kung saan may lumang punong balete, bigla na lamang ito nilagnat ng mataas. Ayon kay Marites, nagkatinginan sila ng kanyang asawa nang mapansing may itim na bakas ng kamay sa tiyan ng kanilang anak. Parang sunog pero malamig ang balat sa paligid ng marka. Kinabukasan, halos lahat ng kabaryo ay nagtipon sa kapilya. Takot ang nangingibabaw sa kanilang mga mukha. Tumindig si Ka Eduardo sa harap ng lahat, dala ang isang bote ng langis at isang kahon ng tuyong luya. Panahon na upang huwag tayong manatiling bulag, anya. Ang nilalang na ating kinatatakutan ay hindi na gumagala lang, nagsisimula na silang manghimasok. Habang umiikot siya, nilalagyan niya ng langis ang noo ng mga bata, binibigyan ang mga pamilya ng tig-isang hiwa ng itim na luya, at itinuturo kung paano ito idikit sa bintana, sa pintuan, at isama sa apoy ng kalan kapag nagluluto. Ngunit kahit anong pag-iingat, lalong naging matapang ang mga nilalang. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang tahimik ang baryo, naputol ang linya ng kuryente sa solar station. Wala ni isang ilaw ang umilaw sa buong lugar. Tahimik. Walang ungol ng aso. Walang huni ng kuliglig. Tanging ang tunog ng mga yabag sa lupa ang narinig ng mga taong gising pa, tila may naglalakad na grupo, mabibigat ang hakbang, paikot-ikot sa paligid ng mga bahay. May ilan sa mga residente ang sumilip mula sa bintana, at ang ilan ay hindi na muling nakapagsalita matapos ang gabing iyon. Ayon sa saksi na si Isko, isang binata, nakita raw niya ang nilalang na lumapit sa bahay nila. Hindi siya tao, chat. Matangkad, halos abot na niya yung bubong. Yung balat niya, parang nabalatan, tapos yung mata niya, pula na walang itim. Pero yung pinaka hindi ko malimutan, may pakpak siya, pero hindi gaya ng ibon. Parang pakpak ng paniki na may mukha. Wala ring alingaw-ngaw ng ingay kahit bumagsak ito sa bubong nila. Tahimik. Tila baga ang mundo ay huminto habang naroon ang nilalang. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Si Lola Sean ay sumigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Nang puntahan siya kinabukasan, nakita siya sa ilalim ng hagdan,
basag ang salamin ng lampara, at may gasgas sa liig na parang kinayod ng kuko ng hayop. Hindi pa man nakakapagpahinga ang mga taga-baryo, may panibagong balita na naman. Ang ilang mga magsasaka ay nakakita raw ng mga bakas ng paa na tila kalahating hayop at kalahating tao, may 5 daliri ngunit mahaba at nakatulis ang mga kuko. Ang mas ikinagulat nila, ang bakas ay hindi pa palayo sa baryo, kundi papasok. Lalong lumakas ang paniniwala ng mga taga-baryo Maluya na hindi ito ordinaryong aswang lang. May puwersang mas malakas, mas matanda, at mas matalino ang gumagalaw sa paligid. Ang tanong na gumugulo sa kanilang isipan, bakit sa kanila? Ano ang meron sa baryo Maluya? Sa gitna ng kaguluhan, tahimik si Ka Eduardo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na sapat ang pagtatago ng kanyang taniman. Kailangan na niyang hanapin ang pinagmulan ng lahat. Hindi na ito basta pagdepensa ng sarili. Kundi ito'y simula ng isang laban na matagal na palang sinulat sa mga ugat ng kanyang lupain. Sa huling bahagi ng gabi, habang siya ay nag-aalay ng usok mula sa sinunog na luya, may dumating na ibong uwak at dumapo sa kanyang bintana. Sa paang nakakabit sa ibon, may balot na papel. Dahan-dahan niya itong binuklat, at nabasa ang mensaheng isinulat sa lumang wika, ang taniman ay nakita na. Darating siya sa susunod na kabilugan ng buwan. Nang matanggap ni Ka Eduardo ang sulat na isinabit sa paa ng itim na uwak, nakadama siya ng matinding pagkabahala. Hindi na lamang ito isang banta, ito ay babala. Isang malinaw na senyales na ang mga aswang ay nakahanap na ng paraan upang matukoy ang lokasyon ng kanyang tagong taniman. At kung totoo ngang ang pinuno ng mga nilalang ng dilim ang darating sa susunod na kabilugan ng buwan, hindi na sapat ang kanyang kaalaman at kakayahan. Alam ni Ka Eduardo na kailangang humingi ng tulong sa isang mas may karanasan, isang taong nakasalamuha na ang ganitong uri ng dilim. At biglang pumasok sa isip niya ang pangalan ni Lola Urbina, isang matandang albularyo na nakatira sa kabilang baryo, 5 bundok ang layo mula sa Maluya. Kilala siya sa tawag na babae ng bahay liwanag, sapagkat kahit kailan ay hindi namamatay ang apoy sa kanyang tahanan, kahit walang kuryente. Ayon sa alamat, si Lola Urbina raw ay dating anak ng isang mangkukulam, ngunit pinili ang landas ng kabutihan. Siya ay bihasa hindi lamang sa halamang gamot kundi maging sa lihim ng mga engkanto, diwata, at itim na nilalang. Marami na ang nagsabing nakita raw nilang may mga matang nagliliwanag sa paligid ng kanyang bahay tuwing gabi, at may boses ng mga espiritu na bumubulong sa kanyang bintana. Pero sa kabila nito, hindi siya ginagalaw ng kahit anong masamang nilalang. Maaga palang kinabukasan ay naghanda na si Ka Eduardo. Isinama niya si Ramon, ang binatang nakakita noon ng aswang sa sapa, upang siya'y samahan sa mahaba at mapanganib na biyahe. Tinahak nila ang masukal na gubat, umakyat ng matatarik na burol, at tumawid sa malamig na ilog. Habang naglalakad, napapansin ni Ramon na may mga itim na ibon na tila sumusunod sa kanila. Ka Eduardo, parang minamatyagan tayo, mahinang bulong niya. Tumango lamang ang matanda, saka sumagot, alam nilang hihingi tayo ng tulong. At hindi nila gusto yan. Pagkatapos ng 2 araw na paglalakbay, narating nila ang tuktok ng bundok Inayawan, kung saan nakatayo ang lumang bahay ni Lola Urbina. Mukha itong abandonado sa malayo, ngunit nang lumapit sila, tumambad sa kanila ang kakaibang liwanag na nagmumula sa loob. Wala itong kuryente, ngunit may tila apoy na asul na nagliliyab sa mga bintana. Pagpasok nila, sinalubong sila ng amoy ng insenso at tuyong dahon. Sa gitna ng bahay, nakaupo si Lola Urbina, nakaputi, kulubot ang balat, at may mata na tila tumatagos sa kaluluwa. Matagal ko nang alam na darating ka, Eduardo, anya, hindi man lamang nagtaka sa pagdating nila. Napaupo si Ka Eduardo at agad na ikinuwento ang lahat, mula sa taniman ng mutyang luya, sa pagdami ng aswang, at sa babalang ibinigay sa kanya. Tahimik lamang si Lola Urbina habang nakikinig, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang lungkot at kaba. Ang binabantayan mong taniman, anya, ay hindi basta pananim. Iyan ay bahagi ng bunga ng liwanag, isang biyayang ibinigay noon ng mga diwata sa mga taong naniniwala sa kabutihan. Ngunit ngayon, gusto na itong agawin ng tagapaglakad sa dilim. Nagbukas si Lola Urbina ng isang lumang aklat, at doon nakita ni Ka Eduardo ang isang imahe ng nilalang na nababalutan ng usok, may mahabang kuko, at may 6 na mata. Ito raw ang lakana ng dilim, ang pinuno ng mga nilalang na hindi tinatabla ng dasal, bawang, asin, at sagradong tubig. Ang tanging makakapigil dito ay ang apoy mula sa ugat ng mutyang luya na pinagsama sa hininga ng lupa. Bihira ang makapagtanim ng mutyang luya, paliwanag ni Lola Urbina.
Kailangan mo ng dalisay na lupa, dalisay na intensyon, at dugong may lahi ng mga tanod ng kalikasan. Hindi lahat ay pinagkakalooban ng ganoong kakayahan, Eduardo. Isa ka sa huli. Inalok siya ni Lola Urbina ng panangga, isang pulseras na gawa sa hibla ng bulong, buto ng lawin, at piraso ng pinatuyong ugat ng mutyang luya. Binigyan din siya ng isang bote ng asul na langis, na anya ay kailangan niyang ibuhos sa paligid ng kanyang taniman upang huwag tuluyang makapasok ang mga nilalang. Ngunit bago sila umalis, may sinabi si Lola Urbina na lalong nagpabigat sa damdamin ni Eduardo, kapag dumating na siya, hindi ka pwedeng umatras. Hindi mo siya kayang labanan gamit lang ang luya o dasal. Kailangan mong ialay ang huling apoy, ang apoy ng sariling dugo. Hindi agad na intindihan ni Eduardo ang kahulugan ng babala, ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang ang sinasabi ng matanda ay isang hudyat ng matinding sakripisyo. Habang sila'y pauwi, mas mabigat na ang pakiramdam. Ang gubat ay tila nananahimik na may itinatagong kilabot. Maging ang hangin ay tila mabigat at amoy putik. Sa kanilang likuran, muli na namang nagpakita ang mga itim na ibon, ngunit ngayon ay may pulang mata na. Eduardo, bulong ni Ramon, may isang nilalang sa dulo ng daan. Huminto sila. Sa gitna ng daan, isang babae ang nakatayo, nakatalikod, mahaba ang buhok, at tila nakalutang sa lupa. Nang lingunin sila nito, nakita nila ang isang ngiti, hindi ng tao, kundi ng isang nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim. Mabilis silang umatras. Tumakbo pabalik sa gubat, hindi na lumingon. Sa isip ni Eduardo, isang bagay lang ang malinaw, wala nang atrasan. At sa susunod na kabilugan ng buwan, kailangan na niyang ipagtanggol ang lupa, ang baryo, at ang lihim na pinagkatiwala sa kanilang lahi. Dumating ang araw ng susunod na kabilugan ng buwan, at tila alam ng kalikasan na may hindi pangkaraniwang mangyayari. Makulimlim ang kalangitan buong araw, mas malamig kaysa karaniwan ang simoy ng hangin, at ang mga hayop ay tila balisa, ang mga aso ay nag-uunahang kumahol kahit wala namang dumadaan, at ang mga manok ay ayaw pumasok sa kulungan kahit palubog na ang araw. Sa baryo, abala ang mga tao sa paghahanda. Ang mga pinuno ng barangay, sa utos ni Eduardo, ay naglagay ng paligid ng luya sa bawat pintuan ng bahay. Ang mga babae ay naghanda ng apoy gamit ang tuyong niyog, habang ang mga kalalakihan ay nagsuot ng mga anting-anting na gawa ni Lola Urbina. Lahat ay tahimik, walang nagbibiro, walang nagkakantahan, parang may parating na trahedya. Bago lumubog ang araw, pumunta si Eduardo sa kanyang tabong taniman ng mutyang luya. Sa paglalakad pa lamang, naramdaman na niya ang bigat ng hangin. Sa bawat hakbang niya, tila ba'y sinusundan siya ng malamig na hininga mula sa likuran. Ngunit hindi siya lumingon. Bitbit niya ang bote ng asul na langis mula kay Lola Urbina, at bawat hakbang ay nag-iwan siya ng patak sa lupa, binabalutan ng proteksyon ang daraanan. Pagdating sa taniman, agad siyang lumuhod at isinubsob ang mga palad sa lupa. Hinawakan niya ang pinakamatandang ugat ng mutyang luya, isang napakalaking halamang ugat na tila may pintig, parang puso na buhay. Ikaw ang huling bantay, bulong niya, tulungan mo kami. Habang binubuhusan niya ang paligid ng asul na langis, unti-unting bumuhos ang ulan, hindi patak-patak, kundi buhos na parang galit na galit ang kalangitan. Kasabay nito ang malalakas na kulog at kidlat na tila tumatama sa kalapit na bundok. Sa loob ng baryo, ang mga kabaryo ay nagtipon-tipon sa loob ng kapilya, dala ang mga larawan ng santo, kandila, at ang natirang tuyong luya. Sa gitna ng mga dasal, may mga nagsimula ng makarinig ng pagaspas ng pakpak, pero hindi ito galing sa ibon. Minsan ay tila nagmumula sa bubong, minsan sa labas ng bintana. Si Ramon, na nasa bahay ni Eduardo, ay biglang napalingon nang marinig ang isang kaluskos sa bintana. Eduardo, may nakadungaw sa bintana, sigaw niya. Paglapit niya, wala siyang nakita, ngunit may naiwan na itim na palad sa basang salamin. Halos malula siya sa takot. Sa tagong taniman, habang patuloy si Eduardo sa pag-ikot, biglang tumigil ang ulan sa isang bahagi ng kagubatan. Sa gitna ng katahimikan, may bumulong, nahanap ka na namin, sa harap niya ay unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Hindi ito tumatakbo, hindi rin lumilipad. Lumulutang ito sa ere, mabagal, marangal, parang hari ng gabi. May itim itong balat, 6 ang mata, 2 sa noo, 2 sa pisngi, at 2 sa ilalim ng baba. May pakpak itong malapaniki na nakapulupot sa katawan, at ang ngiti nito ay punong-puno ng pangungutya. Ang lakana ng dilim. Hindi muna ito umatake. Tila nagmamasid pa, inaamoy ang paligid, inaaral ang proteksyon ng taniman.
Nang tinangkang lumapit, sumiklab ang lupa sa paligid ng tanim na luya, tila may apoy na lumalabas mula sa ilalim. Muling narinig ni Ka Eduardo ang boses ni Lola Urbina sa kanyang isipan, kapag dumating na siya, hindi mo siya kayang harapin ng walang kapalit. Ang huling apoy ay nasa loob mo. Biglang bumangon si Ka Eduardo, dumukot ng isang piraso ng ugat, saka inilagay ito sa kanyang bibig. Nagsimula siyang magdasal, hindi dasal ng Katoliko, kundi panalangin sinulat sa dugo ng kanyang lahi. Ang mga salita ay matalim, kumakabog, at tila pinapasok ang kanyang katawan ng liwanag. Ang paligid ng taniman ay lumiyab. Hindi nasusunog, kundi parang nababalot ng liwanag na umaalab. Ang mga puno ay napilitang umurong, at ang lakana ng dilim ay biglang sumigaw ng matinis, parang halinghing ng daan-daang boses sa isang bibig. Sa baryo, naramdaman ng mga tao ang pagyanig ng lupa. Ang mga bata ay napaiyak, ang mga hayop ay nagsitakbo sa iba't ibang direksyon. Ngunit sa gitna ng lahat, may nakita silang apoy mula sa bundok, parang ilaw na sinindihan sa langit. Ang lakana ng dilim ay sumugod kay Ka Eduardo. Sa mismong sandaling iyon, binuksan ni Ka Eduardo ang bote ng huling asul na langis, isinaboy ito sa apoy ng tanim, at saka tumayo sa gitna ng apoy. Sa isang sigaw, binigkas niya ang huling linya ng dasal, sa ngalan ng liwanag na sinag ng unang araw pagbalik ka sa dilim. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang pumuno sa kagubatan. Kasunod nito ang masakit sa taingang sigaw ng nilalang. Parang lumusot ang liwanag sa katawan nito, sunog ang laman, at ang balat ay nagkadurog-durog na parang abo. Sa isang iglap, naglaho ito sa hangin. Ngunit nang matapos ang lahat, wala na si Ka Eduardo. Ang mga kabaryo ay nag-akyatan kinabukasan, ngunit ang natagpuan lamang nila ay ang malinis na taniman ng mutyang luya, na walang bahid ng pagkasira, at isang bato sa gitna ng taniman, may ukit na hugis palad, at sa paligid nito ay may mga letra. Ang apoy ng lahi ay hindi mamamatay. Matapos ang mahiwagang pagsabog ng liwanag mula sa taniman ng mutyang luya, at ang biglaang pagkawala ni Ka Eduardo, lumaganap ang katahimikan sa baryo Maluya, hindi katahimikan ng takot, kundi isang mapayapang hininga matapos ang matagal na pangamba. Ngunit sa puso ng mga tao, lalo na ni Ramon, alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Sa mga araw na sumunod, muling bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa baryo. Muling tumila ang mga aso, muling bumalik sa pag-itlog ang mga manok, at ang mga bata ay muling lumabas ng bahay tuwing hapon. Pero hindi maitatanggi, may iniwang puwang ang pagkawala ni Ka Eduardo. Para sa karamihan, siya ang naging haligi ng baryo laban sa dilim. At ngayon, wala na siya. Si Ramon, na minsang kinutya ang paniniwala ni Ka Eduardo, ay mas lalong lumapit sa kalikasan at pananampalataya. Isang araw habang nililinis niya ang natitirang gamit sa bahay ng matanda, may natagpuan siyang kahon na yari sa matandang kahoy. Mula sa loob nito ay umaalingasaw ang amoy ng tuyong dahon at insenso. Pagbukas niya, tumambad ang isang itim na balot ng tela, at sa loob nito ay naroon ang isang aklat na makapal, yari sa balat ng hayop, at may nakaukit na simbolo ng araw at buwan na magkatapat. Ang mga pahina ay sulat kamay, at ang tinta ay tila gawa sa katas ng ugat at dugo. Ang pamagat ng aklat, karunungan ng lahi, bunga ng apoy at lupa, naglamig ang palad ni Ramon. Sa unang pahina ng aklat, may sulat kamay, Ramon, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay tapos na ang aking tungkulin. Ngunit ikaw, hindi pa. Dalhin mo ang aklat na ito sa kuweba ng mga ninuno. Doon mo malalaman ang susunod mong hakbang. Ka Eduardo, hindi alam ni Ramon kung saan matatagpuan ang tinutukoy na kuweba. Ngunit naalala niya ang isang matandang kwento ng kanyang lolo, may kuweba raw sa ilalim ng bundok Dalisay, kung saan isinusumpa raw na nananahan ang mga espiritu ng unang tagapagtanggol ng lupain. Noon ay kwento lang ito sa kanya, ngayon, isa na itong utos. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Nagpaalam siya sa mga kabaryo, dala ang aklat, lampara, kutsilyo, at palaspas mula sa kapilya. Sinamahan siya ng dalawa pang lalaki, sina Isko at Benjo, mga kabataang lumaban rin sa gabi ng pagsalakay. Matibay ang loob ng tatlo, ngunit wala silang ideya kung ano ang kakaharapin. Matapos ang 6 na oras na lakad, narating nila ang paanan ng bundok. Dito, tila may kakaibang katahimikan. Hindi umuugong ang hangin, hindi gumagalaw ang mga dahon, at kahit ang mga ibon ay tila walang lakas ng loob na dumaan. Sa tulong ng lumang kwento ni Lolo, natagpuan nila ang isang bahagi ng bundok na may 3 matulis na bato na tila mga daliri, at sa pagitan nito ay may malaking bitak sa lupa.
Dito nagsimula ang kanilang pagbaba, madilim, madulas, at may halimuyak ng tuyong lupa at lumang insenso. Habang papalalim, napansin nilang may mga ukit sa pader ng kuweba, mga hugis araw, buwan, at aninong tila tao, ngunit may pakpak. May mga salitang sulat sa lumang baybayin, sa liwanag ng apoy, buhay ang lupa. Sa dilim ng kasakiman, ang lahi nawawasak. Pagdating nila sa pinakaloob ng kuweba, isang liwanag ang sumalubong sa kanila, parang apoy na hindi nasusunog. Sa gitna nito ay naroon ang isang altar na yari sa batong puti. Doon nila inilapag ang aklat. Pagkalapag nila, biglang umihip ang hangin mula sa ilalim ng kuweba, at isa-isang lumitaw sa paligid nila ang mga anino ng matatandang albularyo, pawang mga nilalang na may mahahabang buhok, mapayapang mukha, at mga matang kumikislap ng liwanag. Hindi sila natakot, kundi napatigil sa paghinga, parang nasa harap ng sariling mga ninuno. Isa sa mga anino ang lumapit kay Ramon, at saka nagsalita, ang apoy ng lahi ay lumipat na sayo. Hindi ka na makakabalik bilang dating ikaw. Dito nagsisimula ang bagong yugto ng iyong pagkatao. Pagkatapos noon, biglang nagliwanag ang aklat, at isa-isang umangat ang mga pahina. Ang mga letra ay naging sinag, at ang mga anino ay unti-unting naglaho sa loob nito. Sa huling pahina, lumitaw ang isang bagong sulat, taglay mo na ang panibagong liwanag. Ngunit huwag mong kalimutan, ang kadiliman ay laging naghihintay. Huwag mong hayaang mabulok ang ugat ng iyong panata. Lumuhod si Ramon. Tinitigan niya ang aklat saka isinara ito. Sa kanyang dibdib, ramdam niyang may apoy ng nakatanim. Hindi apoy ng takot, kundi ng tungkulang kailangang ituloy. Paglabas nila ng kuweba, tila mas maliwanag ang paligid. Ngunit alam ni Ramon, mas lalalim pa ang gabi sa mga darating na panahon. Pagbalik ni Ramon, Isko, at Benjo mula sa kuweba ng mga ninuno, dala nila hindi lamang ang mahiwagang aklat kundi ang bagong kaalaman at damdaming hindi na sila mga karaniwang kabaryo. Ang kanilang karanasan ay naging marka ng isang pagpapalit ng panahon mula sa isang baryong umaasa sa iisang tagapagtanggol patungo sa isang pamayanang marunong ng manindigan. Pagdating nila sa baryo Maluya, sinalubong sila ng mga kababaryo. Nagtipon-tipon ang lahat sa gitna ng plaza, kung saan minsang ginaganap ang pista at pamisa. Ang kapilya ay muling binuksan, hindi na lang para sa pagdarasal, kundi para sa pagpupulong at pagpaplano. Doon ibinahagi ni Ramon ang buong nangyari, mula sa lihim ni Ka Eduardo, sa kanilang pakikipagsapalaran sa kuweba, at sa mensaheng iniwan ng mga espiritu ng ninuno. Hindi lang si Ka Eduardo ang may kakayahang magtanggol sa atin, wika ni Ramon sa harap ng lahat. Tayo mismo, kapag nagbuklod, ay may taglay na kapangyarihan. Ang ating pagkakaisa, ang ating pananalig, at ang respeto sa kalikasan ng ating sandata. Maraming napaluhang matatanda, lalo na ang mga dating nagdududa kay Ka Eduardo. Ngayoy batid nilang hindi alamat ang lahat, totoo ang mutyang luya, totoo ang mga aswang, at higit sa lahat, totoo ang lakas ng paniniwala. Dito nagsimula ang panibagong yugto ng baryo. Pagbabago ay pamumuhay ang unang ginawa ni Ramon ay ang pagsasaayos ng taniman ni Ka Eduardo. Sa tulong ng ilang matatanda na dating umiiwas sa lugar na iyon, pinatibay nila ang paligid ng mga palatandaan ng proteksyon, mga bato mula sa kuweba, abo ng niyog na ginamitan ng dasal, at piraso ng sanga ng balete na pinaliguan ng langis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Itinuro ni Ramon sa mga kabataan kung paano itanim, alagaan, at anihin ang mutyang luya, na hindi gamit ang karaniwang paraan kundi sa pamamagitan ng panata at pagdalang. Araw-araw, bago magsimula ang pag-araro, may maikling dasal na isinasagawa sa taniman. Nagturo rin si Ramon ng ilang bahagi ng karunungan ng lahi, na unti-unti niyang isinalin sa mas madaling wika upang maunawaan ng mga bagong henerasyon. Hindi niya itinago ang mga lihim ng aklat, sa halip ay ibinahagi ito bilang pamana ng baryo, hindi lamang ari ng isang tao. Pagpapalawak ng depensa bukod sa taniman, sinimulan rin ni Ramon ang pagtatayo ng mga bantay liwanag, mga itinalagang tagapangalaga na may kaalaman sa halamang gamot, orasyon, at ritual na pangdepensa. Kabilang dito sina Benjo, Isko, at ilan pang kabataang nagpakita ng sigasig sa pagbabantay. May mga gabi ng pagbantay tuwing kabilugan ng buwan, kung saan ang mga bantay liwanag ay umiikot sa baryo, dala ang mga ilawan na may asul na apoy mula sa langis ng mutyang luya. Hindi na sila takot. Handa na sila. Pagkilala si Elig na wala isang gabi, nagdaos ng gabing alay para kay Ka Eduardo, na bagamat hindi nakita muling nabuhay, ay itinuturing ng bayani ng baryo. Sa gitna ng plaza, nagtayo sila ng bato na may ukit na araw at luya,
may panalangin sa paanan nito, sa bawat ugat na inalay, sa bawat liwanag na itinanim, ikaw ang paalala na ang kabutihan ay hindi kailanman naglalaho. Habang nag-aalay ng dasal ang mga tao, may ilang nakakita ng maliit na apoy na dumaan sa pagitan nila, tila apoy na hindi nagsusunog, kundi nagpapaalala. Sabi ng matandang si Aling Rosenda, si Ka Eduardo yon. Binabantayan pa rin tayo. Panibagong Elie dumarayo dahil sa pagbabagong ito, kumalat ang balita sa mga kalapit baryo. May mga bagong dumadayo sa Maluya hindi para lamang mga lakal, kundi upang matuto sa karunungan ng lahi. Ang dating tahimik na lugar ay naging pugad ng mga naghahanap ng proteksyon laban sa dilim. Ang iba ay may dalang kwento ng aswang, maligno, at nilalang na hindi nila kayang unawain. Ngunit sa bawat dumating, ang baryo Maluya ay laging may tugon, hindi ng armas o galit, kundi ng pananampalataya, halaman, at pag-alam sa pinagmulan ng takot. Elie, bagong babala subalit sa kabila ng lahat, may ilang palatandaan na hindi pa tapos ang dilim. Isang gabi, habang nagbabantay si Ramon sa taniman, muling dumapo ang isang itim na uwak sa kanyang balikat. Sa paa nito ay may sulat na hindi mula kay Ka Eduardo, kundi walang pangalan. Ang apoy ay hindi lang sa inyo. Sa bawat baryong nilamon ng kadiliman, may lihim pa kayong kailangang tuklasin. Darating ang panahon ng pagbabalik. At ikaw ang magiging susi. Hindi alam ni Ramon ang kahulugan ng mensahe. Ngunit sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang apoy mula sa aklat, mula sa mutyang luya, mula kay Ka Eduardo. At alam niya, kahit tapos na ang laban sa kanilang baryo, nagsisimula pa lamang ang giyera ng kabutihan sa buong paligid. Lumipas ang maraming buwan. Sa bawat araw na dumaraan, lalong lumalalim ang kaalaman ni Ramon sa mga kasulatan ng karunungan ng lahi. Naging ganap na siyang tagapangalaga ng mutyang taniman, leader ng mga bantay liwanag, at guro ng mga kabataan na nais matuto ng sinaunang aral. Ngunit sa kabila ng kaayusan sa baryo Maluya, nararamdaman ni Ramon na may panibagong kabanata na naman siyang kailangang harapin. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, kagaya ng gabi ng pagbabalik ni Ka Eduardo sa liwanag, habang binabasa ni Ramon ang huling pahina ng aklat, biglang umilaw ang mga letra. Hindi ito normal. Tila ba'y nabubuhay ang mismong pahina, at mula roon ay may lumitaw na bagong linya ng panuto. Ang apoy ay hindi dapat manatili sa isang kamay. Kung nais mong lumaganap ang liwanag, ipasa mo ito sa susunod na may puso at dangal. Sa sandaling iyon, ramdam ni Ramon ang bigat ng mensahe. Panahon na upang ipasa niya ang apoy. Ngunit kanino? Sa mga susunod na araw, lihim siyang nagmasid sa mga kabataang aktibo sa bantay, sa pagtatanim, at sa mga ritual. Nais niyang alamin kung sino ang may tunay na puso, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa paninindigan. Isa sa mga palaging sumusunod at nanonood ng tahimik ay si Lira, 16 na taong gulang na dalagita, apo ni Aling Rosa. Mula pa pagkabata, may likas na pagkahilig si Lira sa kalikasan at mga halaman. Siya rin ang unang nakatuklas na ang ilang ugat ng luya ay namumulaklak kapag may panganib. Isang gabi, tinawag siya ni Ramon at sinabihan, Lira, may ipapakita ako sa'yo. Pero hindi ito laro. Hindi rin ito gaya ng ibang kwento. Ang matutuklasan mo ay panata, hindi pahinga. Dinala niya ang dalagita sa ilalim ng punong kalumpang, kung saan unang nagtagpo si Ka Eduardo at ang lakanan ng dilim. Dito niya ipinakita ang bato ng palad at muling binuksan ang aklat. Habang pinabasa niya ang ilang bahagi, nanlaki ang mata ni Lira. Parang naririnig ko po sa loob ng utak ko ang mga salita, bulong ng dalagita. Tumango si Ramon. Isa siyang tagapagmana. Yan ni ritual ng pagpasa ilang linggo ang inihanda nila para sa ritual. Ayon sa aklat, ang pagpasa ng apoy ay hindi simpleng seremonya. Kailangang dumaan sa pagsubok ang tatanggap at ang mismong kalikasan ang huhusga kung siya'y karapat-dapat. Dumating ang gabi ng ritual. Sa gitna ng taniman, nagtayo sila ng bilog ng mga mutyang ugat at sa gitna nito'y pinatayo si Lira. Ang mga bantay liwanag ay pumuwesto sa paligid, may hawak na mga ilawan, habang si Ramon ay may dalang apoy na tinago sa bote mula pa sa aklat ng mga ninuno. Sa simula, marahang sinimulan ni Ramon ang pagbasa ng panalangin. Habang ginagawa niya ito, biglang umihip ang malamig na hangin at ang paligid ay tila lumiit, parang sumisiksik ang gabi upang mapanood ang pagsubok. Biglang umangat ang lupa sa paanan ni Lira. Mula sa ilalim, may lumabas na itim na usok, pagsubok ng kadiliman. Ngunit sa halip na umatras, tumindig si Lira. Kinuha niya ang piraso ng mutyang luya sa kanyang bulsa, hinati ito, at inilagay sa kanyang bibig.
Mula roon ay lumabas ang liwanag sa kanyang dibdib, sumabog papalabas at nagtaboy sa usok. Ang liwanag ay tila hugis ugma sa mga halaman, sa tubig, at sa langit. Ang bato ng palad sa tabi nila ay nagliwanag ng kusa. Sa wakas, tanggap na ng kalikasan ang panibagong tagapagtaguyod. Iyan panibagong simula pagkatapos ng ritual. Tumayo si Ramon sa gitna at nagsalita, sa harap ng mga ninuno, ng mutyang lupa, at ng liwanag ng lahi, isinusumpa ko si Lyra bilang tagapangalaga ng susunod na panahon. Hindi na ako ang apoy, siya na. Lumuhod si Lyra at tinanggap ang aklat, habang ang ibang kabaryo ay nagpalakpakan. Ngunit ito ay hindi selebrasyon lamang, kundi pagkilala sa responsibilidad. Sa mga sumunod na araw, naging mas aktibo si Lyra sa mga gawain. Pinangunahan niya ang pag-aaral ng mga bagong halamang may kakayahang sumipsip ng masamang enerhiya. Nagsimula rin siyang magsanay ng ibang kabataang babae, upang hindi na lamang lalaki ang nagtatanggol sa baryo. Si Ramon naman ay nanatiling gabay, hindi na bilang pinuno, kundi bilang tagamasid, tagapayo, at tagapag-ingat ng alaala ni Ka Eduardo. Sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Ang apoy ay hindi sa paghawak tumitibay, kundi sa pagpasa. Pagtatapos hindi tapos minsan, habang mag-isang naglalakad si Lyra sa taniman, napalingon siya sa kanang bahagi ng bukirin. Doon, sa gitna ng gabi, may nakita siyang lalaking nakasuot ng puting barong, nakangiti, at may hawak na baston ng kawayan. Napakilala siya. Hindi nagsalita. Ngumiti lang. Pagpikit niya, nawala ang anyo. Ngunit sa pagitan ng mga dahon, may naiwan, isang ugat ng luya na kulay pula, hindi pa niya kailanman nakita. 42.